Father Greg Gaston, thank you so much for granting this interview. Malungkot po na balita ang nakarating po sa buong mundo at sa Vatican dahil po sa pagpanaw ni Pope Francis. Siguro sir, could you tell us more about the situation there in Vatican following the death of Pope Francis? Oo, so salamat po no sa ating pakikiramay, sa ating mga dasal, mga a little less than 5 hours, namatay pumanaw si Pope Francis, and then after another 2 hours, tsaka nalaman natin ng buong mundo, na baka nga nauna pa kayo dyan kaysa amin dito kasi mabilisan nga, naunahan lang sa pag-check ng mga social media, and of course napakalungkot. At kung titingnan natin yung live ng Vatican Square, yung plaza sa harap ng Vatican Basilica, ay yung mga tao ay nagdadatingan na, no? At maraming nagdarasal at ganun din nangyari nung time ni Pope Benedict at nang namatay din si Pope John Paul, spontaneous yung mga tao na dumadating din sa Vatican, no? Kaya dito naman sa Colegio Filipino nung 7:35 ng umaga, 1:35 dyan sa Philippines, no, ay nagmimisa kami. Actually hindi pa naman namin alam, no, although yung usual mass natin ng 7:30, kaya nung namatay si Pope Francis ay nagmimisa kami dito sa Colegio Filipino, at nung nalaman nga na namatay na siya, nagmisa din ulit dito sa Colegio Filipino. What was your reaction po nitong narinig niyo na po yung balita ng kanyang pagpanaw? Oo. So in a way, we were all ready kasi we were all prepared, no? Ever since, well, anytime God can call any one of us anytime, no? But in a special way, Pope Francis, since he was hospitalized, we have been monitoring even the signs of hope when he came back to the Vatican, to Casa Santa Martha, and also the regular updates of the Vatican itself, no, regarding his situation, and there was some improvement. Even the oxygen being ministered to him, given to him, was lessened. And then, even just yesterday at Easter Sunday, he was able to come out to the open to greet from the balcony and to go around for the first time after his hospitalization. But we didn't know it was his last time as well. Even until the end nga po, nung mga last remaining days ni Pope Francis, yung mga causes na malapit sa kanyang puso, like yung pagkocall po ng peace sa mga lugar na may gera tulad ng sa Gaza and sa iba pang part ng mundo, talaga pong until the last minute, no, talagang pinaglalaban po ni Pope Francis yun. Yes, even sa mga underprivileged, no, of course, he would meet with the powerful. Lahat yan. Why? Because he would like to try to explain to them, convince them. I think even yesterday, no, a short meeting with the Vice President of the US during Easter, that was going to be his second to the last day. And then, nakakatuwa din kasi kami mga pare, alam nyo, every Holy Thursday, di ba, may Mass with the Bishop. Normally dito naman sa Vatican with the Pope, Holy Thursday na umaga, we renew our commitment, our promises as priests. And then this time, we were expecting na sana maka-blessing si Pope, no? Kahit 10 minutes, 5 minutes, kasi mga pari, ano, mga cardinals, mga bishops, no? More than, ewan ko, 50, 60 na mga bishops nandun, and then how many thousands na mga pari. Although, I think he conserved this energy. Bakit? Kasi nung hapon na yun, no, Holy Thursday, pumunta pala siya sa, I think sa preso. Sa preso, doon siya pumunta. Imagine, no? With this little, little, little energy he conserved, doon binigay sa preso. Of course, kami mga pari, marami namang chances, celebrations during all these years na kasama din namin si Pope, no? But imagine last final Holy Week, final Holy Thursday niya, doon siya. Kasi sa umaga, mga pari, sa hapon naman, ito din yung may misa, the Lord's Supper, at saka yung washing of the feet sa mga simbahan, di ba? So he reserved yung energy niya doon sa mga nakapress. Siguro po anong message ang gustong iwan ni Pope Francis with these actions na ginawa niya po, no? Yung sabi niyo, ni-reserve niya ang energy niya para maka-visit sa prison, and then yun nga po, yung mga patuloy niya pa rin statements na sana matigil na yung giyera sa iba't ibang part ng mundo. Ano po ang kind of legacy that the Pope would be leaving or the Pope will be leaving dahil nga po sa mga ginawa niya pa sa kanyang kahuli-huliang mga araw? Oo. I would say that the Pope Francis was just simply being faithful to the gospel message. No? Kasi if we summarize the whole Bible, the whole Old Testament, New Testament, Gospels, one word, love.
na love. So ito yung love. Ito yung pinapakita ni Pope Francis sa ating lahat. Kung sino man makausap niya, yung pinakapulubi, pinakamayaman, no? Kahit sino, ganun, yung kanyang concern, especially with those who need our service, our joy, our outreach most. Kaya mga preso, mga pulubi, kasi siya mismo galing din Argentina, and also as a missionary, as a priest, as a Jesuit, marami siyang na-experience, no? Mga nakapreso, mga may sakit, mga may leprosy, lahat na experience na nagugutom. And then sa mga gera, no? Dito kasi sa Vatican, from all over the world din yung information. Sa mga papal nuncios, sa mga bishops, kaya alam niya talaga yung situation. At marami siyang natatanggap ng mga information na hindi naman minsan lumilitaw sa mga news. Kasi nga kung saan nakafocus yung mga news doon sa naaabot ng mga reporters, na yun, ang dami din namamatay na nagsihirap, mga refugees, mga migrants. So palagay ko ano, faithful to the gospel of love, of joy, of peace, ito yung dinadala ni Pope Francis. Okay. Father Greg, balikan ko lang po ng konti yung a little bit of a situationer dyan sa Vatican. Ano po ang mood ng mga tao ngayon and what's next after po nitong pagpanaw ni Pope? Ano na po ang ina-expect nating mangyayari? I'm sure mga tao nagdadasal, no? And then dahan-dahan nga pumupunta doon sa Vatican Square, sa plaza, magdarasal. And then I'm sure magkakaroon yan ng mga rosary, magkakaroon ng mga masses, magkakaroon for the Pope, for Pope Francis. Kami dito sa Colegio Filipino, habang namamatay nga siya, na timing nung 7:30 ang aming mass, at 7:35 nga siya namatay, hindi naman namin alam. And then nagmisa ka agad dito. I'm sure lahat ng mga religious houses, no, maraming masses being offered. And then concretely, dito naman sa Vatican, may 2 weeks na parang yan ang mourning period, yan ang inaayos, yung funeral, mga dignitaries na dumadating, lahat yan. And then after 2 weeks, tsaka magsa-start yung meeting ng mga cardinals. 1 week sila na reflection, prayers, discussion, ano yung situation ng simbahan sa buong mundo, and then ano yung kailangan ng simbahan during this time of history, at ano yung magiging characteristic ng Pope na kailangan na leader ng ating simbahan. 1 week ipag-discuss ng mga cardinals. After that, Monday, so from now, mga 3 weeks from today, no? Yung Monday ay doon sila mag-conclave, yung tinatawag na, yung pag-election ng bagong Pope. Briefly lang din po, Father, how would you describe Pope Francis over a decade papacy sa kanyang naging buong termino bilang Santo Papa? Paano niyo po Hmm. ito, sir, i-describe? Oo. Every pope would have his own characteristics, no? Kasi minsan iba nagko-compare, si pope ganito, ganito. Kalagay ko, kasi depende talaga sa time ng history, no? Kung punta tayo kay Pope Pius, nandun yung gera. Nagpunta tayo kay Pope Paul VI, na nandun yung Vatican Council. So, iba yung situation. And therefore, pangit kung pareho lang lagi yung pope, no? Kahit nagkaiba na yung situation ng buhay, ng mundo, and of course, magbabago din yung pope. And then si Pope, and then yung background din, pinanggalingan ni Pope Francis ay galing sa Argentina. Yan nandun lahat ng poverty, lahat ng extremes, no? Napakarami ding mayaman doon sa Argentina. Lahat ng relationship with other countries, mga pulubi, lahat ng mga mining, mga kung anong mga activities na nangyayari doon, no? Sa sa environment, sa mga business, sa mga bangko, lahat yan na. And of course, siya, may mga ano din, no? Political, iba-iba't klase ng mga leaders, mga president, influence ng outside ng mga countries, lahat yan nakita niya ng Pope. At kaya nang nandito siya sa Vatican, kita niya rin yung buong mundo din. So, iba-ibang background. And si Pope Francis nga, i-focus. Lahat ng popes, no? Lahat tayo, sana we focus on the message of love. But in this concrete situation, with this concrete background, si Pope Francis really highlighted yung care natin sa mga most needing na mga tao, most na unfortunate, most na kailangan ng tulong. Okay. How do you think, sir, the Filipinos would remember Pope Francis po? We are so blessed to have Pope Francis very close to us in his heart dito sa Vatican, dito sa Rome, no? For example, nakapagsimbang gabi siya kasama yung mga Filipina. Imagine tradition natin, no? And then nung after ng Yolanda, ng Hayan, nung
mass dito. Si Cardinal Tagle, I think, nag-mass. Although, before ng mass, nag-message, pumunta muna si Pope Francis. And then, nung, of course, papal visit dyan sa Philippines, pumunta all the way to Tacloban. No? At binagyo pa nga, nakasama ako doon sa papal flight kasi nakasama din ako sa mga journalists ng Vatican accredited na media personnel. And before the flight to Tacloban, nagdi-discuss sila tutuloy ba ang flight o hindi, siya mismo, si Pope mismo nagsabi, tuloy tayo. Kaya yung daan ng airplane, hindi diretsong Tacloban, dumaan muna sa may Bacolod banda, tsaka lumiko dun sa Tacloban, iniwasan yung bagyo. Pagdating doon, mabilisan lahat ng activities, shortened lahat, hindi na, ewan ko, nakakain siya doon ng lunch, takbuhan nga, balik sa Manila, and then dumating yung bagyo. No? Kaya napakamahal tayo ng ating Pope Francis. Personally, sir, how would you remember him, yung encounter niyo po sa kanya? Oo, napakaganda no kasi for example nung 60th anniversary ng Colegio Filipino ay nagkaroon kami ng audience yung mga kaparian natin, mga madre, mga lay people na ayan na he encouraged us na nandito on ongoing formation at saka nagbibigay din ng service sa ating mga OFWs, minimisahan din namin kaya he encouraged us to study, of course, no? At lahat yan ay kumbaga nakatutok talaga si Pope Francis na sa gospel message ng love at dahil kami nandito mga pare, ayan, no? Parang expression of our love pa rin. Yung pag-aaral, yung pag-formation, yung pagtulong sa ating kapwa. Father Greg Gaston, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you for granting News Watch Plus this interview at ingat po kayo dyan sa Vatican. Thank you very much po. Pagdasal namin kayo.